Okay, yo! Kamusta mga boss? Mga kababayan nating OFW, mga migrant workers na nagpapakahirap sa iba't ibang bansa at patuloy na kinokolektahan ng tax ng gobyerno ni Marcos. Ang problema ay nililimas naman ang tax ng bayan. Hindi kagaya po, ang layo talaga sa panahon ni Pangulong Duterte. Kahit papaano, na ibabalik sa inyong mga OFW yung binabayad nyong taxes. Nakapagpagawa ng OFW hospital, may programa na 10 years na ang passport, 10 years na ang Seaman's Book. Lalo na nung pandemic, hindi kayo pinabayaan, libre yung eroplano nyo papuntang Pilipinas, libre ang transportation dahil nag-hire ng mga bus ang gobyerno ni Duterte. At libre po yung hotel nyo, pati chicha nyo, pagkain ay libre. Wala po kayong mga gaanong gastos. Pero kung sakaling hindi si Duterte ang nakaupo, kung si Marcos ang nakaupo, nako, manigas tayong lahat. Maninigas tayong lahat. Walang pakialam sa atin yan. Salamat din at si Duterte ang nakaupo. So dito po, sa Philippine Coast Guard, anomalya na naman o ano ngayon ang maipapaliwanag ni Tariela. 2.4 billion pambili ng barko. Siguro ano to, pang patrolya, no? Sa Philippine Coast Guard. Ay hindi pala naibili. Ang tanong ngayon, ang big question, nasaan yung 2.4 billion pesos? Ginoong Tariela. Ang ingay-ingay mo. Laban sa China. Ipagtatanggol natin ang Pilipinas. Kaya nagmungkahi yung ibang mga politiko, lalo na mga senator. Si Robin Padilla, sabi niya, may budget naman ang Coast Guard. Bakit hindi kayo bumili ng mas malaking water cannon? Kasi tuwing binobomba tayo ng water cannon ng China, hindi tayo gumaganti. Dahil pala yung water cannon natin parang ihi lang ng kabayo. Tapos itong mga senador na si Risa Hontiveros, si Kiko Pangilinan. Ito si Kiko Pangilinan, matagal ko nang pinagdududahan to na komunista rin yata ito eh. Si Risa Hontiveros, alam na natin, akbayan yan, komunista. Si Kiko, matagal ko nang pinagdidiskitahan na mukhang komunista rin yan tao na yan. Nakita nyo ba na kinundi na ni Kiko ang mga NPA tuwing may mamamatay na sundalo? Narinig nyo na bang nagsalita yan laban sa mga komunista? Parang hindi. So dito po, ang nakakita, nakasilip ay si Senator Mig Zubiri na binigyan namin kayo ng budget noong 2025. 2.4 billion pambili ng barko. Asan? Nasaan yung barko? Nasaan ang pera? Ito kasi po, kapag nakipagsabwatan ka sa mga komunista, nag-umpisa yan nung panahon ni Cory Aquino. Diyan nakipagsabwatan yung presidente, di ba? Noong panahon ni Cory, wala yung modernization ng AFP. Wala pong nabili yan kahit boots. At nung lumipat natapos naman si Cory, si Fidel Ramos ang pumalit. Doon nabuo yung modernization ng AFP. Dahil binenta nila yung kampo. Yung BGC ngayon, dating kampo po yan. Ewan ko kung Camp Bonifacio ang tawag dyan. Nabili yan ng 7 billion. 1990s, panahon na yon, malaki yung 7 billion. Maraming armas ang mabibili niyan. Gagamitin daw sa modernization ng AFP. Diyan naging batas yan eh. Batas po yung modernization ng AFP. Batas at dapat ini-implement yan taon-taon.
At nung panahon ni ERAP, ay yung panahon nga ni Fidel Ramos, hinahanap din yung 7 billion. Wala rin pong modernization sa AFP na nakita. Wala rin pagbabago. At nung panahon ni ERAP, natanggal naman si ERAP. Nung panahon ni GMA, ganun din, nakipagsabwatan sa Dilawan, sa komunista. Wala rin pong AFP modernization. Lalo na nung panahon ni Noynoy. Duterte lang. Noong umupo lang ang Duterte, doon lang nabuhay yung Philippine Air Force na dati tinatawag, inaasar ang Philippine Air Force. Ang tawag sa kanila, Philippine Air. Philippine Air lang kayo dahil wala kayong force. Wala silang mga fighter jets. Wala. Nung panahon lang ni Duterte, binihisan ang AFP. Yung Marines, Navy, yung Philippine Airlines, diba? Bumili ng Pilipinas sa Korea, yung FA-50 sa Korea yan. Yung helicopter na pandigma galing sa Israel. At yung mga Corvette, diba? Yung gray ship na yan. At ilang mga Philippine Coast Guard Patrol. Maraming mga truck sa militar, marami pong mga armas na binili noong panahon ni Duterte. At nang bago lang upo si Bongbong Marcos, may mga na-deliver pa. Pero nung pag-upo ni Bongbong Marcos, meron ba kayong mga nabalitaan na binili na armas? Itong si Bongbong Marcos? Ganyan po kasi kapag nakikipagsabwatan ka sa NPA, sa komunista. Okay, sige. Nakipagsabwatan sila sa komunista para siraan ang mga Duterte. Pero siyempre, may mga agreement yan. May kahilingan yung komunista. Ang unang kahilingan yan, wag mong implement ang AFP modernization. Kaya ganyan po ang nangyayari kapag nakipagkasabwatan ka sa mga NPA na yan. So, dito po, meron tayong ipapakita, isi-share. Eto. Tiniyak ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na patuloy nitong susuportahan ang pagpapalakas ng Philippine Coast Guard sa pamamagitan ng pagbili ng mga karagdagang barko, eroplano at pagpapatayo ng mga pasilidad na magagamit ng PCG. Oh, yan ha. Ito pong video na to, balita ng UNTV 3 months ago. January, December, November. Siguro mga October po itong balita na ito. Kung saan, niloko na naman tayo ni Bongbong Marcos na, ayan, palalakasin ang PCG, Philippine Coast Guard. Kaya bibili daw bibili ng barko. At binigyan naman ng Senado, no? Pero asa na yung barko? Walay, 'di ba? O ito, buti nandito si Mig Subiri at nasilip niya na wala pang nabibiling barko ang PCG. Tapos na yung 2025. Usually, kapag mayroon kang pera na hindi nagamit at natapos na yung 2025, by January, ibabalik mo na uli yun sa National Treasury. Pakinggan natin si Subiri. Isa sa pinakamalaking budget na nadagdagan po natin, nabigay po natin sa ating armed forces tsaka sa Coast Guard. I'm just hoping, and I hope they're listening now, my dear friend Jay Tariela, together with the NSA, I think they're here, together with the government agencies that are listening. Sana po napunta yung pondo na ibigay po namin sa inyo. Sana po na ibili po nyo ng mga gamit. Nalaman ko po, bago lang itong budget hearing, na yung binigay po ng Senado sa ating Coast Guard na 2.4 billion para ibili po ng barko, hanggang ngayon hindi pa ginagamit, hindi pa na-obligate, Mr. President. So, ayan. Sumagot ka ngayon, Tariela. Ilabas mo yung lakas ng boses mo pagdating sa China. Ang lakas ng boses mo, di ba? Nasaan na yung 2.4 billion?
hindi mo ginamit, hindi mo na obligate, hindi mo obligasyon yan eh. Hindi mo inobliga yung sarili mo na mabili yung barko na yan, worth 2.4 billion. Ang mahal, ano? Usually kasi, kapag bibili ka ng ganyang mga barko, mayroon ng mga ready-made. Kung maliliit lang, mayroon ng ready-made. Pagbayad mo, i-deliver na sa'yo. Pero kung malalaki siguro, parang made to order yan. Magda-down payment ka, siyempre may paperwork yan, at sa kanila gagawin. Yung made to order. Diba? And then siguro mga ilang buwan gagawin yan. Kasi mga sanay naman sila gumawa. Mabibili sila gumawa. At i-deliver sa'yo paggawa na. Ganon po yung binili ng Duterte administration sa Japan. Meron po tayong malaking Coast Guard eh. Isa lang yata yun. Pero mas malaki pa rin sa China. Yung nabili natin sa Japan. Ganon po. Made to order. Nag-down payment. Nung panahon ni Duterte. At i-deliver sa atin nung tapos na. Saka bayad ng full payment. Ganyan po pag malalaki. Hindi natin alam kung ano yung binili bibilhin sana ni Tariela. Actually, spokesperson lang naman si Tariela. Pero Commodore yan. Parang general ang ang ranggo niyan. Usually po, pag mag-a-acquire ang gobyerno, halimbawa, para sa 2025 budget, 2024, kalagitnaan ng 2024, usually doon sila nag-uumpisa ng paggawa ng budget for the next year, 2025. Yung iba, mas maaga pa. February pa lang eh. February, March, iniisip na nila kung ano yung mga priorities nila na for the next year. So, ganyan yung ginawa. So, 2024, nag-propose ng budget itong Philippine Coast Guard kasama yung pagbili ng barko, 2.4. Pero, bago ka mag-propose ng bibili ka ng barko, mayroon ka ng mga assessment tungkol dyan sa barko na bibilhin mo. Meron ka ng model, kung anong model, kung gaano kalaki yan, at kung magkano. Kaya mo nga hihilingin yung budget na ito yung kailangan namin budget, pambili ng barko. Kasi may tinignan na kaming barko. Ibig sabihin, pag may budget na, yung budget, ibibili mo na. Mabilis na trabaho na lang. Ganun po. At kung sinabi ko nga na made to order, magda-down payment ka at gagawin na nila at i-deliver pag natapos. So, ganyan po ang gawa ng budget. Ibig sabihin, meron ka nang bibilhin, no? Kaya bibigyan ka ng pondo. At hindi rin natin siguro masisi yung mga leader, mga official ng PCG, official ng AFP, na kasi depende talaga yan sa commander-in-chief nila. Pwedeng yung ang pera ng PhilHealth nililipat sa iba eh. Pwedeng nailipat po yung 2.4 billion na yan sa iba with the command of the commander-in-chief. At yung pag-release po ng budget, mayroon pong approve ng presidente yan sa DBM. Kapag hindi inaprubahan ng presidente yan, hindi maire-release ng DBM. So, may mga ganyan sigurong pangyayari. Or baka naman release na Tariela yung budget na 2.4 billion. Pero saan napunta? So, dapat gamitin ni Tariela yung matalim niyang bunganga pagdating sa China. Gamitin niya dito sa pagpapaliwanag kung nasaan yung 2.4 billion pesos na yan. Meron akong isi-share sa inyo. Ito'y napakaganda ng pagpapaliwanag tungkol po dito sa West Philippine Sea.
mayroon po akong narinig, napanood at isi-share ko po sa inyo. Ito po. Marami po kasi ang nalilito at hindi gaanong maintindihan talaga kung ano yung issue dito sa West Philippine Sea, sa China Sea, na sinasabi na agawan tayo ng teritoryo. Yung pala, hindi naman pala natin teritoryo yon. Dahil tinatawag lang natin yun na exclusive economic zone. Pag exclusive economic zone, ibig sabihin wala tayong sovereign territory. Meron lang tayo sovereign rights. Okay? At yung ibang bansa, meron ding sovereign rights. Ibig sabihin, lahat tayo na malapit na mga bansa na malapit dun sa isla na yon ay may mga sovereign rights. Kaya tayo po ay may karapatang pumunta doon at mangisda at kung anumang mga natural resources doon, mga minerals doon, pwede tayong makinabang. Ganon din sila, pwede rin silang makinabang. The problem is, hinaharang na tayo ng China. No? Akala, kinuhaan tayo ng teritoryo. At yung ilang isla na pinagawaan na ng military base, kinuha na sa atin. Yun, naagawan tayo ng sovereign rights, hindi ng territory. So ito, pakinggan po ninyong maigi dahil marami ang nabobola dito ng mga dilawan, niloloko nila, binobola nila yung mga tao ng mga NPA, ayan, sila Risa Hontiveros. So itong isi-share ko sa inyo, napakaganda po ng pagpapaliwanag tungkol dyan sa West Philippine Sea. Ito. Magtagalog na lang ko para masabtan sa uban, no? Because meron kasi tayong batas kung saan merong archipelagic baseline of the Philippines. Opo, RA 9522. Itong batas na to, dito natin makikita yung baseline, yung point, yung reference point kung saan magsisimula tayong magbilang outward para ma-measure natin yung 12 nautical miles ng ating sovereignty, Yan. 24 nautical miles ng contiguous zone, Oh. at 200 nautical miles for the exclusive economic zone. So, sa loob ng batas na yan mga calls, merong ganyan. Nakikita nyo yan, merong latitude, longitude. Oo, distance to the next point. Merong mga labels, o importante may labels, may pangalan kung saan yung point na yan. Because yan po yung baseline, yung reference point, coordinates, tulad ng sinasabi ni Senator Rodante Marcoleta. Bakit mahalaga yan? Ayun. Naipaliwanag na yan at pilit ipinapaliwanag pa rin ni Marcoleta na tila hindi nagugustuhan ni Risa Hontiveros, Kiko Pangilinan, kasama na si Soto, dumadagdag na parang kay gulo-gulo, parang hindi nila maintindihan, no? At ginugulo nila si Marcoleta na parang ayaw nilang ipaliwanag, ayaw nilang linawin sa taong bayan kung ano yung issue dyan sa West Philippine Sea. Alam mo, may nagsabi na parang imbis na nililinaw nila yung pagpapaliwanag dyan, nililinaw ni Risa, ni Kiko, yan, kasama na si Soto, ang ginagawa nila, pinapalabo, ginugulo nila. That's why, paulit-ulit ako nagsasabi, yung mga pag-iingay nila is just a propaganda talaga. Tuloy natin. Talagang mahalaga yan para alam mo kung ano yung pinaglalaban mo at saan mo mismo makikita sa mapa yung lugar na yan. Ganito yung itsura niyan kapag nakikita nyo sa mapa mga calls, para klaro. So Yan. calls, talking about those reference points, no, ito po yung itsura niya sa mapa. Ito yung mga coordinates na yun na makikita natin sa batas. Kapag na-plot mo na siya sa mapa, ito po yun. Ibig sabihin, from this reference point, outward, dun ka magka-count ng 200 nautical miles para makuha mo yung exclusive economic zone mo. Yun. Dun ka din magka-count outward ng 12 nautical miles para makuha mo yung sovereign area mo or sovereignty mo. Ganun po yun mga calls.
Now, mali ang sabihin mo na say for example, nagkuha ka ng reference point dyan sa 0.69, tapos nag-count ka outward, tapos andito yung 200 nautical miles mo. Hindi ibig sabihin na straight na yan hanggang doon, tapos ito yung buong karagatan mo, hindi po ganun yung pagka-count mga calls, mali po yan. Yun. Always kang babalik sa reference point mga Ayun. calls. So ang mangyayari, kung dito ka nagsimula ng reference, ganyan ka, 200, dyan, 200, dyan, 200, 200. Ayun. So ang magiging itsura ng boundaries ng EEC mo ay magiging ganyan mga calls. Ganyan. Ayun. Hindi ibig sabihin na i-straight mo doon tapos ito na yung buong karagatan mo. Mali po ang interpretation na yan mga calls ha. Maling-mali po. Because you always have to go back to the reference point. Kaya nga ibig sabihin ni Senator Rodante Marcoleta, alam natin kung saan ang mga points na yan. Okay? Another issue na mahalaga para mas maintindihan natin gaano ka-importante yung sinasabi ni Rodante Marcoleta ng mga boundaries. Say for example mga calls, itong Spratly Island, sinasabi natin na atin. Ito assumption lang ha. Okay, sabihin natin na hanggang dito yung ating 200 nautical miles. Masasabi mo ba na lahat or kabuuan ng Spratly Islands are part of our EEZ? Di ba hindi? Meron pang mga isla dyan na kailangan natin i-consider. Part ba talaga siya ng ating EEZ? Na-define ba natin yan? Nasa batas ba yan? Meron bang coordinates tulad ng mga ganito? Oo. Di ba wala? So those are the things that we need to consider para malaman natin kung atin ba talaga yan at kung saan sa mga islang yan ang atin o hindi. Kaya yan, disputed po yung lugar na yan. At ito nga sanang West Philippine Sea ay wala pa sa mapa. Wala kang makikita sa mapa na West Philippine Sea. Ang makikita mo lang South China Sea. Dahil hindi pa nga tayo nag-a-apply sa United Nations. Hindi natin ginagawa yung parang yung obligasyon natin na ang West Philippine Sea kasi ang nagpangalan niyan nung panahon ni Noynoy Aquino. Kasi South China Sea lang yung kilala. Kaya pinangalanan nila ng West Philippine Sea. Kailangan mo palang i-apply yan sa United Nations para kilalanin. Lahat ng mga requirements dapat i-submit mo. Kaya lang hindi po nagawa ng gobyerno natin. So, wala pa rin hanggang ngayon ang West Philippine Sea, hindi pa rin kinikilala ng mga iba't ibang bansa. Alam mo kung bakit? So ngayon sasabihin mo, ay hindi engineer kasi nga sinabi na 'di ba? Atin na yung EEZ na yun. So atin na yan lahat ng mga islang yan, hindi po. Mali po. Mali. Because ang EEZ, Exclusive Economic Zone, is not the same as our territory. Hindi po. Ang territorial sea natin ay 12 nautical miles lamang from those reference point. Okay? Tingnan nyo to para mas klaro. Okay? Calls, ito yung baseline. Yung mga reference point na nakita natin sa mapa kanina, yung pula. Okay? Ito yung baseline na nasa batas natin. From that baseline, 12 nautical miles hanggang dito, yan ang ating territorial sea. Yan lamang po ang ating sovereignty. Yes, mga calls. Yan lang ang ating national space, territorial sea, hanggang dyan lang. Ano naman itong contiguous zone? Ito yung 12 nautical miles after ng ating territory. So parang buffer siya mga calls. Alangan naman, babantayan mo yung territory natin hanggang dyan ka lang. So pwede kang magbantay dito sa contiguous zone. Pwede mong i-enforce ang mga batas natin, pero hindi na po yan part ng ating Territory. sovereignty. Magkaiba po ang sovereignty sa sovereign rights. Ngayon, tama. so 24 nautical miles is the contiguous zone. Hanggang sa 200 nautical miles, yun po yung ating exclusive economic zone. Hindi po siya part ng ating sovereignty. Pero meron tayong tinatawag na sovereign rights. Ano po yung kaibahan nun? Sovereign rights mga calls, ibig sabihin, meron kang karapatang i-utilize at gamitin ang lahat ng resources within this area. Pero hindi po natin yan territory. At yan po ang dapat nating naiintindihan. Because this whole space
is already an international airspace. Hindi na po natin Okay. yan pag-aari. Pero meron tayong karapatang i-utilize ang mga resources within these areas. So para mas klaro, ayan, i-post nyo na lang kung gusto nyong basahin ano ang kaibahan ng ating territorial sea, ng contiguous zone, ng exclusive economic zone. So ayan, nilagyan ko na distance from the baseline. Is it part of the Philippine territory? Yes, ang 12 nautical miles. Pero ang 12 to 24, hindi na. Ang EEZ, other parts hanggang sa 200, hindi na. Ano ang type of authority na meron tayo? Ayan, nilagay ko na. Sovereign rights lang ang meron tayo sa EEC. Okay? Nakadepende lang sa pag-utilize natin ng mga resources, fisheries, minerals, marine scientific research, environmental protection at iba pa. Pero hindi na po natin yan territory. Free navigation, overflight, cables and pipelines, no resource exploitation without consent. Part siya ng EEC natin. Pero pwede din pong mag-navigate ang other countries dyan. Hindi Ayun. po bawal. Pwedeng-pwede po. So you know what I'm trying to say? Kaya kung gusto nating i-assert ang rights natin sa mga areas na to, mahalaga ang sinabi ni Senator Rodante Marcoleta. I-define natin saan sa mapa, ano yung coordinates, hanggang saan lang tayo para alam natin kung ano yung ipinaglalaban natin. Ganun lang kasimple yun, Coles. Sana naintindihan nyo. Tara, kape. Ito yung ginugulo ng mga gumagawa ng propaganda at palagi nating naririnig sa balita. Isa pa itong mga media. Para palagi natin naririnig sa balita, ang barko ng China, ayan, mga barko ng China na nasa loob ng ating exclusive economic zone. Nasa loob. Parang sinasabi na nasa teritoryo natin. Hindi po pala natin yan teritoryo. Wala tayong sovereignty. Meron lang tayo sovereign rights. At yung iba't ibang mga bansa na nakapaligid dyan, meron din silang karapatan na mag-navigate dyan. Magpalipad sila ng eroplano, meron din po silang karapatan. Kaya yan po ang mga panlilinlang ng mga propagandista ng CIA, ng Amerika. So, dapat, kung iisipin nyo, nililinaw ba yan ni Contiveros? Andyan sila, Bendalo, si Robin, saka si Marcoleta, nililinaw pa nila yan eh. Kaya lang, hindi pinapalo up ng gobyerno kasi nga, Marcos administration, opposition ang nagsasalita eh. Pilit pinapaliwanag yan ni Marcoleta at nagpa-interview pa nga si Marcoleta sa international media. Minsan isi-share ko po yung interview. Kaya lang 30 minutes, ang tagal. So paano natin chap-chapin yung mga highlights doon. So yan yung ginagawa ng media unang-una sa propaganda nila. Parang pinapasok ng China yung ating teritoryo. Hindi po natin yung teritoryo. So ulitin natin, sovereign rights lang po. Dahil yung China, Taiwan, Vietnam, Malaysia, may rights din po dyan. No? Meron din silang sovereign rights. Pwede rin silang mag-navigate dyan. Pwede rin silang mangisda dyan, makinabang sa mga natural resources. Pwede silang magpalipad ng eroplano. Kasi pag parang ang tinatanim sa utak natin, pinasok yung teritoryo natin. 12 nautical miles lang pala ang ating territory. At yung another 12 nautical miles, yan ay contingency ng ating pagpapatrolya sa ating teritoryo. No? So, 24 nautical miles, yun lang po yung ating yung 12 nautical miles lang. Yung 12, another 12 is contingency lang po yan. Parang continuity ng pagpapatrolya natin sa teritoryo. At yung from 24 nautical miles, bibilang ka ng 200 miles, yan po yung EEC natin. So, maliwanag, yung EEC,
hindi natin teritoryo. Okay? Ang ganda talaga. Isang engineer po itong nagpaliwanag. Ha? Pero maganda yung pagpapaliwanag niya. Kaya lang, pinapalabo ni Risa Hontiveros na terorista at ni Kiko Pangilinan na pag pinaghihinalaan kong komunista matagal na. At syempre gagatungan niya nila Tariela, andyan si Bendalo, si Kiko ay si Soto. So isa lang naman po ang layunin niyan, siraan ang mga Duterte. I-demonize ang China, ikakabit nila ang Duterte, demonyo na rin ang Duterte. Yan po ang ginawa na noong panahon pa ni Pangulong Duterte, yan na yung pinaninira sa kanila. Presidente pa sa Duterte, ang unang nag-invento niyan, sila Trillanes, mga Makabayan Black. Yan yung naninira niyan. Hanggang sa kinuha na, pinick up na ng Marcos administration. Para lang siraan ang mga Duterte. Pero hindi po tayo dapat nakikipag-away sa China dahil meron din silang sovereign rights. Okay? At dapat nakikipag-usap, nakikipagkasundo tayo sa China in a diplomatic way. Hindi yung ganitong nagbabangayan tayo. Magbabangayan sila, no? Si Tariela, si Risa Hontiveros, si Kiko, si Soto. Tapos kinabukasan kasama ni yung ambassador ng China, kasama si Lisa Marcos. Ano yun? Anong klase yun? Oh, may picture sila, oh. May meeting sila. Oh, tapos ngayon si Bendalo nananawagan na huminahon. Hindi ba di ba niloloko lang tayo ng mga yan? Oh, di ba? So hanggang dito na lang muna sa ngayon. Kailangan magpaliwanag si Tariela dito sa 2.4 billion. Ano naman kayang palusot ang gagawin? Hanggang dito na lang po muna sa ngayon. Maraming salamat po sa patuloy na pagsuporta. See you po next time. Bye-bye.